Hello mga kawamat. In this video lesson, we will discuss computing gross and net pay using technology. So for problem number one, Juan is a customer service representative in Manila earning a basic daily rate of 650 pesos. This month, he worked his regular 22 days. Additionally, he rendered 5 hours of regular overtime and he will pay an extra 25% of his hourly rate. Assume an 8-hour work day. So compute Juan's gross monthly income. Estimate his deduction like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. And also the standard tax exemption. And determine his net pay. So ang given lang natin dito, meron siyang daily rate. So si Juan ay meron daily rate na 650 per day. So 22 days siyang nag-work this month with an overtime hours of 5. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng Microsoft Excel dito para sa pag-compute no, ng gross and net pay niya. So kanina, na-compute ko na ito, no? Tanggalin ko lang. Tanggalin muna natin yung mga sagot para masundan nyo. So, nilagay ko na rin dyan yung name niya. So, pwedeng ganitong format or pwede naman na i-modify nyo itong format na ginawa ko. So, isi-share ko na lang yung link kung saan nyo to pwedeng magamitin tong ginawa kong format. So, nilagay ko na dito sa taas, okay, yung mga percentage. So, for overtime, diba, that's 125%. So, niligay ko na yung decimal nila, 1.25. For night differential, we have 1.1 or 1.10. For regular holiday 2. SSS, 5%, kaya 0.05. PhilHealth, 2.5%, 0.025. And for the Pag-ibig, 2%, kaya 0.02. But, pag more than 200 na, so alam mo, na-compute nyo, minultiply nyo sa 2% at more than 200, 200 pa din ang babayaran. Kasi yun ang maximum amount. So ngayon, isa-isahin natin. So magkano yung regular work days niya? Ilang oras pala? That is 22. And then, meron siyang overtime. Ilan yung overtime niya? 5 hours. So wala siyang night shift, wala rin siyang allowance. Pero, makukompute natin yung daily rate niya. Since nandyan pala yung daily rate niya, that will be 650, magkano makukompute yung hourly rate? Paano nga ulit? Equals, okay, yung daily rate niya, i-divide lang nyo sa 8. Okay? So, 81.25 yung hourly rate niya. Para makuha natin yung basic pay niya, so, i-multiply lang natin yung number of work days niya na 22 multiply sa daily rate na 650. So, yung B13 multiply sa B17. Ito yon 650. And then, makukompute nyo na. That will be 14,300 yung basic salary niya. Since meron siyang overtime na 5 oras, paano kinukompute ulit yung overtime? Yung hourly rate, multiply lang natin sa overtime or sa number of hours ng overtime niya and then multiply sa 1.25. So that will be 507.81. Since wala siyang night shift differential, proceed na tayo sa gross pay. Paano kinukompute ito? Okay, the basic salary plus allowances or kung meron siyang overtime, meron siyang night shift, okay, meron siyang mga commission na makukuha, yun yung gross pay natin. So, paano lang gagawin? I-add lang natin, okay, i-add lang natin yung basic pay nyo plus yung overtime, and the answer will be 4,807.81. So, sa taxable income, mamaya na natin sasagutan yan. So, kukunin muna natin yung value ng SSS equals,
So ito gagamitin natin sa gross pay na 14,807.81. So multiply sa SSS na 5% which is 0.05. So ang sagot ay 740.39. Ganun din sa PhilHealth. So yung basic pay niya, ano no, the gross pay niya, multiply natin sa 1.1 ano sa ano na tayo 0.025 and then enter. So si Pag-ibig, ito ulit, okay, multiply natin ito sa 2%. Okay? Or dito, meron naman dito tayo, multiply nyo. So ang sagot ay 296, sobra siya sa 200. Kaya papalitan natin. So since ang maximum ay 200 lang. So the total deduction, maglagay lang ng equals, tapos sum, and then click mo yan, click mo yung SSS, pababa, papunta sa Pag-ibig, then close parenthesis, the answer is 1,310.59. So ngayon, makukompute na natin yung net pay equals yung gross minus yung deduction. So the answer is 13,497.23. So yan na yung sagot, no? Gamit yung Excel. Next problem. Althea works as a cashier at a local supermarket, earning 570 pesos per day for an 8-hour shift. This month, she worked her full schedule of 26 days. However, due to heavy traffic, she accumulated a total of 120 minutes, or that is equivalent to 2 hours, of tardiness, which will be deducted from the basic pay and compute Altea's gross monthly income. Estimate the are you going to estimate her statutory deduction like SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and the tax. And also, you're going to determine the final net pay. Magkano na lang mauwi o matitake home ni Althea. So, ano yung mga given natin dito? So, meron tayong daily rate na 570. Okay, so masok siya sa loob ng 26 days. And walang nabanggit na overtime, tama? So, gamit ulit yung Excel natin. So, tanggalin ko lang muna ulit ito para masundan nyo ulit. So, number of work days is 26. Tama ba? And then, the overtime, walang overtime. Pero may tardiness na 2 oras. So, magkano ang daily rate nyo? So, nakalagay dyan 570. Yung hourly rate naman equals 570 divided by 8. Okay. And then the basic salary, so the basic salary is the daily rate multiplied to ilang araw? 26. So 14,820. So wala rin tayong overtime since wala tayong na-compute na overtime. Night shift differential, wala rin. Tardiness of deduction. So magkano yung tardiness niya? Tardiness deduction. Since meron siyang 2 oras, ito yun, i-multiply lang natin saan? Saan natin i-multiply? Okay, tardiness deduction, B16 multiply to hourly rate. Okay. So, mababawasan siya ng 142.50. So, kapag kinumpute natin yung gross pay natin, the basic salary minus the tardiness deduction. Okay? So, the answer will be 14,667.50. So, ngayon class, kukumputin natin yung SSS. Gross pay times or equals muna. Equals, tapos gross,
times, ano yun, 0 point, hindi. Dito na natin pala kukunin. 0.05 and then 733.88. Sa PhilHealth naman, multiply lang natin din sa 0.025. And then sa pag-ibig, so equals gross pay, okay, minus, kasi, hindi na. So sa pag-ibig natin is equals yung gross pay times, ito yung pag-ibig, 0.02. So nakita nyo, sobra siya. So gagawin nyo lang dyan 200 since that will be the maximum. So ang total deduction equals lang kayo, mag-equals, and then lagay ng sum, lagay ng open parenthesis, tapos mula sa sagot ng SSS, pababa. Okay? Close. So ilan? 1,300.81. Since yung hindi natin maano yan, no? Total deduction lang yan. So, yung basic salary natin ay 14 lang. So, exempted pa yan sa tax. Kaya therefore, ang tax natin ay 0 pa. So, therefore, the answer will be 13,376.69. Okay, so that is the net pay na, yung matitake home yun na. Okay, yung mga susunod na example na ipapresent ko, yung may kasama ang computation ng tax.